Good day everyone, to my classmates and to our instructor, Engineer Marben Bartolome. I hope you are having a nice day. For today's discussion, we as a group will talk about the 6 Lean Sigma. What is it all about and what is the importance of it? So let's get started. First of all, what is lean production? Lean production is a methodology of increasing the speed of a process within a business by cutting out waste. So ayon sa aking binasa, ang lean production ay patungkol sa proseso upang mapabilis ang produksyon at trabaho sa isang kumpanya o negosyo. Makakamit ito sa pamamagitan ng pag-alis ng mga bagay na hindi naman kailangan o tinatawag nating waste. Sa pamamagitan nito ay mas magiging produktibo ang ating negosyo. Next one is waste. What is waste? Waste is any part of business which doesn't add any value. Ito ay ang mga bagay-bagay sa isang trabaho o negosyo na hindi naman kinakailangan o kaya naman ay hindi nakakatulong. Maraming klase ng waste. Maya-maya lamang ay didiscuss namin lahat ng ito. So where did Lean came from? Lean thinking originated at Toyota from its production system. The original ideas were formulated by Sakichi Toyoda in the 1920s and 1930s, but only made the leap to full implementation in the 1950s. Nasasad dito na ang kumpanya ng Toyota ang nakaimbento ng lean production na siyang idea naman ni Sakichi Toyoda. Marahil sa tuklas nila na ito, kaya isa ang Toyota sa pinakamatagumpay na kumpanya sa buong mundo. The 8 ways in lean production. T. Transportation. Moving items or information. I. Inventory. Items or information that customer has not received. M. Motion. Excessive movement within workspace. W. Waiting. Waiting for information or items to arrive. O. Overprocessing. Doing more work than necessary. O. Overproduction. Doing work before it is needed. D. Defects. Mistakes and errors that need to be reworked. S. Skills. Not using workers to fullest of abilities. Hindi ko na muna ipapaliwanag ang bawat isa dahil maya-maya lamang ay isa-isay namin ito sa inyo. Tips lang para matandaan nyo itong 8 ay tandaan lamang ang TIMWOODS. TIMWOODS na siyang abbreviations ng mga waste na nabanggit. Transportation, also known as touches. It is unnecessary movement of materials, equipment, or information. Examples include multiple people reviewing the same document, emailing information between people or loading departments, moving inventory between storage areas, moving equipment or files between work areas. At Bahama Bistro, an example of transportation would be shipping supplies between two. Okay, let's talk about inventory waste. It refers to storing more supplies or having higher quantity of materials on hand than needed or when needed. Ito daw yung pag-i-impacking mo ng maraming materyales na kung saan yun, maraming na-use na space sa mga bodega mo o ganun. Example dito is yung halimbawa bumili ka ng isang maraming materyales dahil feeling mo mas makakabenta ka agad doon, pero as the time pass by, parang iba yung nangyari na yun, na-stock lang siya na-stock doon sa bodega mo. Yun, isang example doon. Saka meron pa is yung nagpa-panic buying ka. So, tas yun, masyado kang maraming nabili. So, ang ending din, maraming na-stock. The next one is motion. It is any movement of people that does not add value to the product or service. Ito daw yung masyadong paggalaw ng isang tao o trabahador na hindi naman masyadong nag-add ng value sa produkto mo o sa serbisyo mo. Example dito is yung halimbawa may ginagawa ka sa work mo, tas yung may gagamitin kang tools, kaso yung workplace mo is makalat, kung may mga kusansan may nakabalandra,
parang yun, hahanapin mo pa yung isang tool na kinakailangan mo. So yung time mo masasayang dahil lang doon sa may paghahanap ng tool na kailangan mo. Meron pa is yung halimbawa gumagawa ka rin nagpiprint ka ng damit. Tas ayun, yung susunod na machine na kakailanganin mo is napakalayo sa current na ginagawa mo ngayon. So, 'di ba yung time na pagpunta mo sa susunod na procedure is time consuming talaga. Parang ganun. The next one is waiting. It is the most prevalent of all 8 ways and it refers to process delays while waiting on people, equipment, materials, or information. From the word itself, waiting, yun nga, naghihintay tayo na pwedeng makasayang ng oras. Example dito is yung may hinihintay kang trabahador, kasamahan mo, kasi yun nga, yung gagawin nyo is di naman kaya ng isang tao, o kaya naman may gusto kang gawin, pero yung tool na gagamitin mo is ginagamit pa ng kasama mo, o kaya naman is yun nga, yung impormasyon, parang gusto mong gawin yung isang bagay kaso wala pa yung magtuturo sa'yo kung paano gawin yon, ganon. The next one is overprocessing. This any effort that doesn't add value to the product or services from the customer perspective. Ito daw yung masyado mong pagtrabaho sa isang bagay o serbisyo na di naman na masyadong kailangan ng o hinihingi ng yung customer. Tulad nung halimbawa is nagka-car wash ka, sabi, di ba, lilinisin lang daw yung sasakyan, pero sa huli winax mo pa, ganon. O kaya yung nagpapapintura ganon ng sasakyan, o kaya kahit sa mags lang, yung example nun is yung pinipinturahan mo pa yung hindi naman na nakikita ng mga tumitingin, ganun. Halimbawa, yung sa may gitna ng mags, di ba, pag nilagyan mo naman na ng gulong yun, di mo naman na makikita. Yun. The next one is overproduction. It is about making more units earlier or faster than the next steps process or the customer requires. Halimbawa nito is yung pag-produce mo ng mga produkto mo, pero yun nga, ang ending sa sobrang dami mong na-produce, hindi naman na-ibenta lahat. Isang example din yung halimbawa may report kayo pero tapos 10 kopya ginawa mo pero 5 miyembro lang naman kayo. So yung 5 sobra is masasayang lang. Yun. Defects are information, products, or services that are inaccurately, incomplete, or missing. So ang defects daw ay ito yung mga serbisyo mo na parang sablay o may kulang sa ginawa mo. Tulad nung halimbawa nag-ayos ka ng sirang tubo, yung may tumutulo, ganon. Tas yun nga, naayos mo nga, tapos siguro mga ilang oras o ilang araw lang is may tumutulo na naman. Katulad din nung sa mga motor, halimbawa may pinaayos ka sa may panggilid nito, maingay, ganon. Tas yun, pinaayos mo nga pero pagkayari lang din ng ilang linggo o ilang araw is maingay na naman. The next one is skills. Skills refers to not making the best use of people's experience, knowledge, skills, creativity, or capability. Ang example ng skill ways is yung pag-hire mo nga ng magaling na trabahador o worker, pero ang trabaho lang naman niya is napakadali or kayang gawin ng kahit sino man. Ngayon ay didiscuss naman natin ang The Lean Toolbox. Ito yung lean na magagamit natin upang ma-disregard or maalis yung mga waste. Ang Lean Toolbox ay binubuo ng 4 na parte. Una ang the 5S, pangalawa ang JIT production or just-in-time production, full system, and Kanban. Later on ay madidiscuss naman natin ang 4 na ito. Para sa ngayon ay i-discuss muna natin is what is 5S at ano ang kahalagahan nito. What is 5S? 5S ay ang 5 salita na nag-uumpisa sa letter S at ito ay ang sort, set in order, shine, standardize,
at sustain. The 5S is known to be the antidote to waste. Gaya na nabanggit ko kanina, yung 5 words na nag-uumpisa sa letter S, which is sort, set in order, shine, standardize, and sustain, ay letter S din siya nag-uumpisa sa Japanese word or Japanese term. Sa Japanese naman ay nakakahulugan ng seiri, seiton, seiso, seiketsu, and shitsuke. Number 1, sort or seiri. Remove unnecessary items from each area. Keep only what is needed. Number 2, set in order. Seiton, a place for everything and everything in its place. Number 3, shine and seiso. Cleaning and inspecting the workplace, tools and machinery on a regular basis to expose problems. Number 4, standardize or seiketsu. Develop a standard procedure and protocol for the first 3 rules. And last one is sustain or shitsuke. Create a system which will monitor and ensure that standardized procedure is constantly being performed. Hindi ko na muna i-explain ng mahaba itong 5 na to dahil maya-maya lang or in the next slides ay papaliwanag ko naman kung ano to by their own terms. The first one on the 5S is sort or seiri. This means remove unnecessary items from each area, keep only what is needed. Magandang halimbawa dito is kunwari may isang bagay na hindi na nagagamit, pwede mo na itong itapon or i-dispatch nang sa ganun ay hindi na siya mag-accumulate ng space. At yung space na naalis natin or na-save natin dahil itinapon natin yung mga bagay na hindi naman na natin ginagamit ay mas magagamit natin to sa mas makabuluhang bagay. Pwede rin nating ipasok sa sort yung pagsasama-sama ng mga bagay ayon sa gamit nila. Pwede rin naman na nasa standardize pero dahil sunod-sunod naman yung steps na to is pwede rin nating involve dito. The second one is set in order or seiton, a place for everything and everything in its place. Organize the work area. Each item should be easy to find, use, and return. Naka-under dito yung pag-ayos natin ng mga bagay ayon sa paggamit nila. Halimbawa, yung mga bagay na pang-mekaniko or pang-kumpuni ng mga bagay-bagay o makinarya, nasa isang lalagyanan sila. Or pwede din dito yung mga gamit pang luto, nasa isang side. Pwede rin dito yung mga pang-eskwela, nasa isang side din. Upang mas mapadali, kailangan natin silang iayos nang sa ganoon ay in case na kailanganin natin sila ng mabilisan or in time na kailangan natin sila is alam natin kung saan natin sila hahanapin at nang sa gayon ay mas mapabilis na rin yung ating trabaho kasi hindi na tayo maghahalongkat kagaya nung kung gulo-gulo yung mga gamit is hindi na natin aalisin pa isa-isa para lang mahanap yung bagay na kailangan for that specific job. Meron nga din palang set in order achieving levels. Ito yung level 1, just beginning. Level 2, focus on basics. Level 3, make it visual. Level 4, focus on reliability. And level 5, continuous improve. Continuously improvement, ganun. Sa level 1, items are placed randomly throughout the workplace. Kumbaga, bago tayo mag-set is, ang unang problema natin is kung saan lang nakalagay yung mga bagay. Which is, yun yung gusto nating ayusin para may apply natin yung set in order achieving levels. For level 2 naman, needed items are safely stored and organized according to frequent of use. Dito yung ini-indicate na natin kung gano'n natin kabilis, gano'n natin katagal ginagamit or gadalas ginagamit yung isang bagay. At yun yung mas iayos natin kung saan mas madaling makita kung sakaling kailanganin natin ay madali lang natin itong mahanap. For level 3 naman is needed items are outlined, dedicated, occasions are properly labeled, and required quantities are determined. Dito naman is parang in-improve lang na level 2. Dito ay nililigyan na natin ng mga pangalan. For example, yung isang lugar ay dedicated for school works or mga school supplies na kakailanganin natin. Or yung kung halimbawa naman is may trabaho ka, yung mga office supplies or office equipments na kakailanganin mo is nakalagay na sa
isang lalagyanan. Ang sa ganun ay padali ang trabaho natin. Pwede rin ditong isama yung paglilimita ng mga required na items kasi minsan yung iba sa atin is nagdadagdag or maraming gamit na magkakamukha lang naman. Kuwari, maraming ballpen, maraming lapis. Although maganda yon kung bigla ang may masira, kaso nga lang kasi mag-accumulate siya ng space, which is not unnecessary naman kung maisa sa ayos natin. For level 4 naman, focus on reliability. Needed items in work area are minimized in number and are properly arranged for retrieval and use. Parang yung same lang ng iba, which pinaganda lang. Dahil dito na sinasabi na nakaayos, na hindi naman sa limited, kumbaga yung kung anong kailangan lang natin na bilang yung nakalagay. At yun, naka-arrange or naka-place sila sa isang lugar na madali nating makukuha. And for level 5 naman, needed items can be retrieved within 30 seconds and required a minimum number of steps. For level 5 naman is yung pinakamahalaga na rin siguro dahil kapag naayos na natin, yung alam na natin kung ano yung madalang gamitin, yung madalas, is mailolocate natin sila sa isang lugar na kung ano yung kailangan mong abutin within, sabihin na natin 10 to 30 seconds, is makukuha natin agad. The third one naman is the shine or say so. Remove the dirt and grime and keep it that way daily. Keep it clean, plain, and simple. Alam naman na natin kung ano yung ibig sabihin na to, which is nga yung panatilihin nating malinis, simple, at maayos. Dahil, syempre, sino ba namang gusto magtrabaho sa isang workplace na madumi, makalat, na kung ano-ano yung nasasagi mo. Kaya, kailangan talaga na araw-araw, sabihin na natin 5 times a week or 4 times a week natin nililinis to, na yung sa gayon ay mas mapabilis ang trabaho na hindi na natin poproblemahin kung may masasagi tayo at para ma-less na rin yung risk or hazards. Yun. The fourth one is standardized seiketsu. Develop a standard procedure and protocols for the first 3 rules. Para dun sa sort, certain order, and shine, parang yung standardized is pinagagawa or kailangan natin gumawa na parang mini flowchart or notes, take notes, ganun. Nang sa gayon ay alam natin or may saayos natin yung mga bagay na kailangan nating i-organize, ayusin, tas linisin within, sabihin na natin in a week. Dahil kung magamit natin, kailangan natin uling ayusin. Kung madumi na yung lugar natin, kailangan ulit nating linisin. Ganun. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng table or workflow na sa gayon mas mapabilis ang trabaho natin at maging productive na rin kasi mas mami-minimize natin yung effort na din dahil hindi tayo mahihirapan sa ating workplace. And the last one for the 5S is sustain Shitsuke. Create a cycle of 5S motivational culture in the workplace. Make sure that it's constantly being performed. Parang dito ay sinasabi sa atin na hindi lang isang beses natin gagawin. Hindi dahil nakapag-sort tayo, naayos natin, nakaset in order, and nakapaglinis tayo is okay na yun. Hindi natin mababalid yun as a 5S kasi 5S is a cycle. Kumbaga, pagkatapos mong gawin yung 3 at nagawa mo na rin yung standardized, mag-focus ka sa sustain, which means that kailangan natin tong ulitin ng ulitin para bang magiging hobby na natin or parte na ng buhay natin na gawin yung paglilinis. Nang sa ganun ay papabilis yung trabaho natin at maging isa tayong responsableng trabahador or employee ka na. Dahil mahalaga rin ang sustain. Nang sa ganun ay mamotivate tayo kasi sino bang hindi mamomotivate kung ang workplace natin is malinis at walang problema. Ngayon ay dumako naman tayo sa JIT production. JIT production or mas kilala bilang just-in-time production, it minimizes the time, labor, and materials in a manufacturing process. This system ensures that goods are being produced
only as they are needed. The desired outcome is a streamlined production system that maintains a minimal amount of on-site raw materials, minimal wait time in the production process, and a small batch sizes. JIT production uses the principle of pool system. The benefits within JIT system are low working capacity, since inventory levels are quite low, reduction for needed space and materials for handling goods, since there is no piling up of too many stocks in the process. The main pitfall with a just-in-time system is that an interruption to the system can quickly shut down the process, since there is no buffer built into the system. Nangangahulugan ng JIT production na gagawa ka lang ng product kapag kailangan na. For example, kailangan mo lang gumawa ng 5 products. Sa imbis na gagawa ka ng sobra sa 5 products, is mas maganda daw na 5 lang, nang sa ganon ay hindi ka masyadong makapag-stocks ng gamit. At makaka-benefit din ito dahil kapag just in time mo lang ginawa yung product, is hindi ka makakagamit ng space sa yung inventory, like hindi ka magkaka-stocks, and mas madali yung magiging production nito. Kaso nga lang ay meron din naman tong downfall, kasi kapag naabala yung production or yung isang system kung paano mo ginawa yung isang produkto, is maaaring makasira na to dahil hindi natin alam kung saan mo na uli dapat umpisan dahil nga na interrupt ka na. Pool system. A pool system is a method for controlling the flow of resources through a process. The goal of such system is to replace only what has been consumed at the optimal time. It is called a pool system because resources are pulled into the pipeline only as they are needed or requested. This differs from a push system, which attempts to use forecasts and schedules to drive the flow of production. This system requires constant and precise monitoring of demands, which is done using Kanban. Kanban signals or visual controls are used to trigger material and information movement or production execution through the full system. The goal of this system is to support continuous flow, make one, move one. The Kanban full system is a way of synchronizing the material and information flow of disconnected process to enable just-in-time production. Sinasabi dito na ang full system ay isang paraan ng pagkontrol sa daloy ng mga resources sa isang proseso, kung saan pinapalitan lang ang mga nagamit sa tamang oras. Iba ito sa push system, kasi sa push system, gumagamit ng forecast o schedule para patakbuhin ang produksyon. Sa full system kasi, hinihila lang ang mga kailangan kapag ito ay kailangan. Ginagamit dito ang Kanban, mga signal or visual control, para ipaalam kung kailan dapat gumalaw ang mga material o impormasyon. Layunin ng sistemang ito ang tuloy-tuloy na daloy o produksyon ng isa-isa para masigurado ang just-in-time production. Continuous flow, make one, move one. In batch and push processing, large lot production, forecasted demand, high inventory, manufacturing waste, high efficiency with low system productivity. In continuous flow, make one, move one, small lot production, based on customer demand, low inventory, low manufacturing waste, demand flexibility, high system productivity. Dito makikita natin ang pinagkaiba ng batch and push processing sa continuous flow. Ang batch and push processing ay paraan ng produksyon kung saan malalaking batch o dami ang ginagawa base sa forecast o inaasahang demand. Nagre-resulta ito ng mataas na inventory, maraming waste sa paggawa, at mataas ang efficiency pero mababa ang kabuuang produktibidad ng sistema. Samantalang sa kabilang banda, ang continuous flow, make one, move one, ay paraan ng paggawa ng maliliit na dami base sa aktual na demand ng customer. Mababa ang inventory, kaunti ang manufacturing waste, mas flexible sa pagbabago ng demand, at mataas ang kabuuang produktibidad ng sistema. Push system versus pull system. In push system, make all we can just in case make to stock. Production is approximated based on our anticipation. Inventories are high. There is waste. In pull system, make what's needed when needed, make to order. Production is precise.
based on actual consumption, inventories are low, waste is reduced. Dito makikita din natin ang pinagkaiba ng push system sa pull system. Ang push system ay gumagawa ng produkto base sa inaasahang demand, make to stock, kaya mataas ang inventory at maraming waste dahil hindi tiyak ang aktual na pangangailangan. Samantalang ang pull system ay gumagawa ng produkto base sa aktual na demand o pagkonsumo, make to order, kaya mas mababa ang inventory at mas kaunti ang waste dahil ginagawa lang ang kailangan nilang gawin. Kanban is the Japanese word for sign, which is an inventory control system used in just-in-time manufacturing to track production and order new shipments of parts and materials. It was developed by Taichi Ono, an industrial engineer at Toyota. The Kanban system can be thought of as a signal and response system. When an item is running low at an operational station, there will be a visual cue specifying how much to order from the supply. The person using the parts makes the order for the quantity indicated by the Kanban, and the supplier provides the exact amount requested. Ang Kanban ay isang sistema ng pagkontrol ng inventory na ginagamit sa just-in-time or JIT na paggawa. Pinakikilala ito ni Taichi Ono ng Toyota para itong signal at response system. Kapag paubos na ang mga materyales sa isang operational station, may visual cue o senyas na magsasabi kung gaano karami ang dapat i-order. Ang gumagamit ng materyales ang mag-order ng eksaktong dami na kailangan at ang mga supplier ang bibigay ng tamang bilang ayon sa Kanban signal. Kanban full system. The empty space is a signal to replace the missing A. The downstream operator pulls item A, and the upstream operator fills open space. Sa Kanban full system, ang walang laman na espasyo ang nagsisilbing senyas para palitan ang nawawalang item na A. Ang downstream operator ang manghihila o kukuha ng item A para gamitin. Kapag ginawa na ito, ang upstream operator naman ang maglalagay o magpapalit ng bagong item A sa bakanting espasyo. Sinusunod ang prinsipyo ng pull para mapanatili ang daloy ng supply. This is a Kanban board. Ito ay isang visual na tool na nagpapakita ng status ng mga task sa isang proseso. Nahati ito sa iba't ibang columns tulad ng sa una, ready to start. Dito ang mga task na handa ng simulan. Dito ay may 10 task. Sa pangalawa naman ay working in process. Mga task na kasalukuyang ginagawa tulad ng backup CFG files. Sa pangatlo ay waiting. Dito ang mga task na nasa hold o task dito. Review. Mga task na kailangang i-check o i-review. 1 out of 3 tasks na tapos. Sa panglima naman ay yung done. Mga tasks na natapos na tulad ng configure Windows. Ang WIP limit exceeded ay nagpapahiwatig na lumampas na sa maximum limit ang kasalukuyang gawain, kaya kailangang ayusin upang maiwasan ang pagkaantala o pagbagsak ng kalidad. Six Sigma. What is Six Sigma? Sigma is a statistical concept that represents how much variation there is in a process relative to customer specifications. Sigma value is based on defects per million opportunities or DPMO. Six Sigma is equivalent to 3.4 DPMO. The variation in the process is so small that resulting products and services are 99.99966% defect-free. Ang Six Sigma ay isang pamamaraang ginagamit para mabawasan ang mga pagkakamali o depekto sa isang proseso. Sa Six Sigma, tinitiyak na halos walang depekto. Ito ay mayroong 99.99966% ng mga produkto o serbisyo ay tama o walang mali. In this slide, we see that every human activity has variability. Reducing variability is the key to understanding Six Sigma. Ang variability ay natural sa lahat ng aktibidad ng tao. Ibig sabihin, kahit anong proseso o gawain, may mga pagkakaiba-iba ito o hindi pagkakaayon. Sa Six Sigma, ang layunin ay bawasan ang variability na ito. Kapag nabawasan ang variability, nagiging mas pare-pareho at mas mataas ang kalidad ng mga produkto o serbisyo na nagre-resulta sa mas kaunting depekto. Ang pagbabawas ng variability ay susi para makamit ang layunin ng Six Sigma.
ang Six Sigma methodologies. Ito yung method na para sa Six Sigma na ibig sabihin ay yung Six Sigma daw ay nagre-rely sa mga numbers. So, ang expected natin is puro ang makikita natin dito ay mga data na nagpo-provide ng mga kagamitan at iba't ibang mga techniques para sa pagkakasunod-sunod sa pangongolekta ng mga data. Naka-highlight dito yung method that focuses in improving the quality of the process kasi yung lean na discuss kanina is nakafocus sa eliminating the waste of the quality. Sa methodologies naman ng Six Sigma, nakafocus naman siya sa improving ng mga qualities. Where did Six Sigma came from? Nag-start ang Six Sigma sa Motorola Corporation noong mid-1980s dahil ito yung may mas mataas na defect-free sa production process nila at mas mag-improve daw ang kanilang manufacturing quality nito dahil ang kanilang corporation ay for motorcycle na na-adapt at mas nakilala sa GE Company o General Electric Company na pinamunuan ni CEO Jack Welch at nakasave ng $12 billion saving sa loob ng 5 years. At ang dahilan nito ay ang Six Sigma method. Sinabi rin ni Jack Welch na ang Six Sigma ay nagpapa-improve ng customer's experience na sa mababang cost at nakapagpabuo rin ito ng magaling na leader or mas mag-i-improve ang iyong leadership. Sa Six Sigma methodologies may dalawang pamamaraan. Ito ang DMA-IC at DMA-ADV. So ang una, DMA-IC na main focus sa lesson na to. Dahil ang DMA-IC ay nakafocus kung paano natin ma-handle ang isang kumpanya natin kung ito ay ongoing na or operating na or in process na or progress yung ating kumpanya. Samantalang naman ang DMA-ADV naman ay ang method na nagsisimula ka pa lamang kaya nakapaloob pa rin dito ang last topic natin which is yung value proposition canvas at business model canvas. Based rin sa definition niya na need to create or completely redesign, meaning gagawa ka pa lang ng mga nasabi kong model canvas. For other information, kung din natin mabasa yung ibig sabihin ng DMA HDV, ito ay define, measure, analyze, design, at verify. Ang DMA-IC stands for define, measure, analyze, improve, at control. So, define. Sa define, nakapaloob yung aalamin mo yung kung ano yung problema sa sistema ng iyong kumpanya or pamamalakad mo sa kumpanya. Sa second step naman, pag nalaman mo na yung problema, syempre, pag nalaman mo na yung problema sa define, mangongolekta ka ngayon ng mga data para ma-verify mo yung mga in charge na sa specific na ginawa na yun or kung sino yung mga tao sa problema. Yun yung pasok sa measure. Sa third step naman, which is analyze, mapapasok yung aalamin mo na yung process ng gawain na yun or kung ano yung ginagawa ng mga specific na tao sa problema na yun para malaman mo yung ugat ng problema. Sa susunod naman yung improve. Ito na yung magsasagawa ka na ng hakbang. Dahil nalaman mo na nga yung mga ugat ng problema, syempre, i-improve mo na o mag-implement ka para bago ka mag-implement, magsasagawa ka ng hakbang which is ang una is yung mag-gather kayo. At pag-uusapan ang magandang solusyon at sa control naman, pumapasok yung i-maintain mo na yung hakbang mo or yung in-implement mo para mapanatili yung kaayusan ng mga gawain sa isang kumpanya. So, tapos na tayo sa mga definition, yung mga alam na natin yung Six Sigma. So,
meron na tayong ngayong example. So, nasa screen natin, a few months ago, a survey we conducted showed that customer didn't like our company all that much. So, nabasa natin na yung mga customer, base sa survey, ayaw ng kumpanya. So, yung kumpanya nag-decide na gawin ito sa pamamagitan ng Six Sigma. So, alam naman natin ang pagkakasunod-sunod ng Six Sigma. So, ang unang step natin ay define. Nag-gather sila ng mga data sa pamamagitan ng pagsasurvey. At yung paggamit ng survey na yun, ang daan nilang pagkuha ng data is yung VOC o Voice of the Customer. So, upon gathering the data, ang mga sumusunod, makikita natin ang kumpanya ay pasok sa delivery service. Kasi sa una, wala pa naman tayong alam sa kumpanya. Hindi rin naman sinabi kanina dun sa nabasa natin na wala naman binanggit kung anong services. So, alam na natin na delivery services. So, ang una yung nila is customer daw ay nag-expect sa maagap na oras o date ng delivery. Pangalawa, yung tamang pagpili ng customer product. Dahil yung minsan baka imbis na ikaw yung binili, ang may deliver nyo is yung bracelet. Yung pangatlo naman is yung dapat maalam sa mga item na dapat i-deliver. So, ito yung mga problema na nakalap natin o nila sa survey na pumapasok sa define nga naman. So, pwede na tayo pumunta sa second step kasi nalaman na nga natin yung problema. So, ang pangalawang step is yung measure. So, which is, measure nga. At natuklasan na nga nila na base sa survey nila, 56% na mas matagal yung delivery time o yung nag-expect yung mga delivery, which is yung number 1 na problema nila. So, 56% daw na mas matagal sila kesa dun sa mga ibang delivery services na competitor nila. So, dapat yun yung dapat nilang masolusyonan. So, we identify the problem: slow delivery. We ask the question, why was our delivery so slow? Our analysis produced the following cause. Number 1, inaccurate sales plan. Kapag mali ang benta, nagkakaroon ng sobra o kulang na stock, kaya hindi nasusunod ang demand. Number 2, issue with safety stock. Kung masyadong mababa ang safety stock, hindi makakayanan ang demand sa mga hindi inaasahang sitwasyon na nagdudulot ng pagka-delay. Number 3, vendor's delivery performance. Kung hindi maayos ang paghahatid ng mga supplier, naapektuhan ang buong supply chain na nagiging sanhi ng pagka-delay sa produksyon. Number 4, falling behind on the manufacturing schedule. Kapag nahuhuli sa schedule ng paggawa, bumabagal ang kabuuang delivery dahil hindi natatapos ang mga produkto sa tamang oras. Further analysis showed that 80% of our sales came from 30% of our products. We didn't have enough safety stock to get 30% of our product to the customer who required it. Ibig sabihin, 80% ng benta natin ay nagmumula sa 30% ng mga produkto. Pero kulang tayo sa safety stock para maibigay sa mga customer yung 30% na mga produktong ito na kailangan nila. Sa madaling salita, may mga produkto na sobrang mahalaga sa kita natin, pero hindi natin kayang i-supply ang mga ito sa mga taong nag-order. We began to focus on solving this problem. We began having monthly reviews
to ensure our in-demand products stayed in demand. Another thing we focused on was to order and provide the customer with the products they wanted. Ibig sabihin, nagsimula kaming mag-focus sa mga problem para masigurado ang mga sikat na produkto ay lagi pa ring hinahanap. Nag-set din kami ng monthly review para makikita namin kung ano pa ang gusto ng mga tao. Tapos, nagbigay din kami ng oras para i-order at ibigay ang mga produkto na talagang gusto ng mga customer. We created plans to monitor sales on our best-selling 30% off products. Each year, we will review how well the product did and replace it with a different topic if was falling out of demand. Okay, ganito yan. Bawat taon, susubaybayan natin ang benta ng mga produkto na pinakamabenta. Yung mga nasa top 30%, titingnan natin kung paano sila nagpe-perform. Kung may mga produkto na hindi na masyadong binibili, papalitan natin sila ng bagong mga item na mas in demand. Mahalaga ito para palaging fresh ang ating lineup at masiguradong nagugustuhan pa rin ng mga customer ang mga ino-offer natin. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo umaasa sa mga dating bestseller, kundi actively tayong nag-a-adjust sa mga pangangailangan ng merkado. Imagine, you want to clean up your garage so you can fit a new motorcycle inside. You could use lean methods to accomplish this goal. Number 1, define. Unahin mo ang goal na linisin ang garahe para makapaglagay ng bagong motorsiklo. Number 2, measure. Sukatin ang buong garahe at tingnan kung gaano kalaki ang espasyo. Mag-set ng target kung ilang espasyo ang kakailanganin. Number 3, analyze. Silipin ang mga gamit sa garahe, alamin kung ano-ano ang kailangan at ano ang pwedeng itapon o ipamigay. Number 4, improve. Gumamit ng 5S para maayos ang mga gamit. Maglagay ng shelves o racks para hindi kalat. Number 5, control. Lagyan ng label ang mga storage spot. Mag-picture ng after para maging inspirasyon. Mag-audit kalingguhan para siguraduhin hindi na muling magkalat. Number 1, analysis of variance or ANOVA. Paraan ito para makita kung may malaking pagkakaiba sa average ng tatlong grupo o higit pa. Number 2, box plots. Graph na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng data kaya madali mong makita ang average at iba pang detalye. Number 3, brainstorming. Paraan ng pag-iisip kung saan lahat ay pwedeng maglabas ng ideya nang walang takot sa panghuhusga. Cause-effect diagrams. Tinatawag ding fishbone diagram. Ginagamit ito para malaman ang mga posibleng dahilan ng isang problema. Number 5, correlation and regression. Ang correlation ay tungkol sa relasyon ng dalawang bagay, habang ang regression ay tungkol sa kung paano nag-uugnay ang isang bagay sa iba. Number 6, design of experiments. Plano ng eksperimento
para malaman kung paano nakakaapekto ang iba't ibang bagay sa isang resulta. Number 7. Graphs and charts. Mga visual na paraan para ipakita ang data para mas madaling maunawaan. Number 8. Histograms. Bar chart na nagpapakita kung paano nakakalat ang data sa iba't ibang grupo. Hypothesis testing. Paraan para suriin kung totoo ang isang hula gamit ang sample data. Number 10. Pareto analysis. Teknik na tumutukoy sa mga pangunahing dahilan ng problema. Karaniwan gamit ang 80-20 rule. Process capability studies. Tinitingnan kung gaano kaapektibo ang isang proseso sa paggawa ng produkto ayon sa mga pamantayan. Number 12. Process control plans. Mga dokumento na nagsasaad ng mga hakbang para kontrolin ang proseso at panatilihin ang kalidad. Number 13. Process flow diagrams. Diagram na nagpapakita ng mga hakbang sa isang proseso at kung paano sila nag-uugnayan. Number 14. Quality function deployment. Paraan para ilipat ang mga kailangan ng customer sa mga technical na detalye ng produkto. Number 15. Response surface methods. Teknik na ginagamit para pag-aralan ang relasyon ng mga input at output at hanapin ang pinakamainam na kondisyon. Number 16. Scatter diagrams. Graph na nagpapakita ng relation ng dalawang variable gamit ang mga points. Number 17. Standard operating procedures or SOPs. Nakasulat na hakbang kung paano gawin ang mga tama na gawain sa isang kumpanya. Number 18. Statistical Process Control or SPC. Pamamaraan ng pagmamanman sa mga proseso gamit ang mga statistical na tool para masigurado ang kalidad ng produkto. Yan. Lahat ito ay importante sa mga industriya na gustong mapaganda ang quality at ayusin ang mga proseso. The birth of Lean Sigma. Ang Lean ay tungkol sa pagtanggal ng mga hindi kailangan sa proseso para mas mabilis ang trabaho. Habang ang Six Sigma ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga depekto. Kapag pinagsama, tinatawag itong Lean Six Sigma na bagay na nag-aayos ng bilis at kalidad. Sa ganitong paraan, mas epektibo ang sistema at mas malaki ang kita ng negosyo. The benefit of Lean Six Sigma. Number 1. Increase in profits. Ito yung kapag mas marami ng kinikita ang kumpanya pagkatapos ibawas ang mga gastos. Kapag mataas ang kita, mas marami kang pwedeng gawin. Number 2. Standardized and simplified processes. Ito yung mga proseso na pare-pareho at madaling sundan. Nakakatulong ito para hindi maguluhan ang mga tao at mas mabilis ang trabaho. Number 3. Reduce errors. Kapag simple at standardized ang mga proseso, mas konti ang pagkakamali, mas maganda ang kalidad, at mas mababa ang gastos sa pag-aayos. Number 4. Employee development. Kung nag-invest ka sa training ng mga empleyado, mas gagaling sila sa trabaho, mas masaya sila,
at mas okay ang performance. Number 5. Value to customers. Kapag maayos ang proseso at magagaling ang mga empleyado, mas maganda ang produkto at serbisyo ang mabibigay. Mas magiging masaya ang mga customer at babalik sila. Sa kabuuan, lahat ito ay konektado. Kung pinadali mo ang mga proseso, mas kaunti ang errors, mas gagaling ang mga empleyado, mas masaya ang customers, at sa huli, tataas ang kita.